Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, maganda ba magtrabaho or maganda ba magkaroon ng kwarto, sariling kwarto dito sa Hong Kong? So yes, yan talaga yung pinaka top 1 talaga kapag naghanap ka ng amo, yung may sarili kang kwarto. Ako kasi nung pag-apply ko, yung una is may sariling ang kwarto, yung job offer sa akin sa King's Manpower. Pero yung bahay is 1,200 square feet. Parang sobra. Malapit ng doblehin tong bahay namin. So, may sarili akong kwarto. And then, 6 na adult. So, tuwang-tuwa na ako kasi kwarto talaga yung priority ko. Pero, nagpray pa ako kay God na baka meron pang another chance or baka meron pang mas better. So, yung in-interview ako dito, okay siya kasi 3 lang sila and bata, malaki na, 4 na taong gulang, 5. So, sabi ko, eto na lang kasi nagpray ako eh. Sabi ko, Lord, pag may nag-ano pa sa akin, nag-hire pa sa akin, pag hinire ako nitong amo na to, i-give up ko yung isa. Buti nga hindi pa ako nakapagpirma doon ng job order. So, pinapapunta na ako noon eh. Tapos, natanggap ako. Kaso nung pagtingin ko sa job order, sabi, shared room daw kami ng bata. So parang doon nang hina ako. Sabi ko, hi, bakit shared room? Parang, yun kasi yung pinaka-priority mo, diba? Yung may sarili kang privacy. So, medyo nalungkot ako, pero tinuloy ko pa din. Pagdating ko dito, tinanong ko sa amo ko. Kasi nagturo-turo siya ng sa bahay. 2 lang kami noon eh. Pagdating niya, sabi niya, ito yung ito yung ganyan. Tapos, tinanong ko siya kagad, kasama ko ba yung bata matulog sa kwarto? Sabi kong ganun. Tapos, tumingin siya sa akin. Sabi niya, hindi. Katabi siya namin matulog. Parang, parang, nabunutan ako ng ng hininga na hindi ko pala kasama sa kwarto yung bata. Tapos, tinuro niya sa akin yung kwarto ko. Yun, nung nakita ko na maliit siya, maliit siya. Tapos, yung sa taas nga lang ako natutulog. Pero kung sa isipin, nung una, medyo nahirapan ako kasi sanay ako na malapad yung higaan ko. Pero kung iisipin, okay na din kasi kaysa sa wala. So, swerte ko pa yung ibang mga katulong is natutulog sa kusina, sa CR, sa sala. So, sa sala is kung kailan matulog yung amo nila tsaka sila makakapagpahinga. May iba naman na tinatabingan lang ng kortina yung sala nila para kahit nandyan yung amo nila, may privacy pa din sila. So, swerte ko kasi may sarili akong kwarto, ganyan. Swerte din ng iba na may sariling kwarto, may kasamang CR. Katulad nung kaibigan ko. Kasama niya yung kwarto niya is may CR. Tapos, sabi ko, di araw-araw ka naliligo. Hindi ako naliligo. Kasi hindi naman nila alam na hindi ako naliligo. So, 2 beses sa 1 linggo lang siya maligo. Lalo nung winter, 1 linggo talaga siyang walang ligo talaga. So, yun yung advantage kapag may may sarili kang kwarto kasi walang mangingialam sa'yo. Pwede ka maghubad dyan. Ako nakasuot lang ako ng short. Pag nandito ako sa loob ng kwarto, walang bra, ganyan. Gagawa ko yung gusto ko. Nalalagyan ko ng mga gamit ba. May sarili kang lagayan na gamit, ganyan. Yung kaya mong anuhin yung kwarto mo kung ano gusto mong gawin. Pwede kang magdikit ng picture sa dingding kasi sa'yo nga. Ikaw yung nakatoka na dyan matulog. So, advantage. May isa naman akong kaibigan na yung kwarto niya is parang kabaong talaga. Meron lang siyang electric fan sa loob. Nahirapan siya kasi nga may kasama pa siya sa kwarto. Nandun pa yung amo niya. So, 2 yan sila. Shout out sa iyo din nanonood siya dito. Bali, kasama niya sa kwarto yung amo niya. Byuda daw kasi yung amo niya, byuda. Basta walang asawa. So, 2 yung alaga niya. Hindi ko lang alam kung katabi niya natutulog yung bata or hindi. Pero, may sarili siyang parang dinesign na para sa kanya yung higaan na to. Tapos yung amo niya mahigaan din. Sa kwarto lang talaga sila. Tapos yung isa naman, si
Nalimutan ko. Si Manilyn, ayan. So, nag-hi kami nung nakaraan. Tapos, sabi ko, dalhin mo tong pagkain namin na sobra pag-uwi. Sabi niya, hindi, be, hindi na ako makakakain kasi may kasama ako sa kwarto. Hindi ako pwedeng kumain. So, nandun yung tomboy ata na kasama niya. So, may higaan yung amo niya dyan. Tapos siya may parang box na doon siya nakatutulog. Parang kabao nga style. Kaya, swerte mo na lang pag yung kwarto mo is matino-tino kahit papano. May nakita akong vlog ng isang vlogger na si Carrot. Ganda ng kwarto niya, kama, tapos yung may kurtina, bubuksan niya sa umaga. So, ang daming nainggit sa kwarto niya kasi ang ganda talaga. So, parang hindi pang katulong na kwarto ba. So, yun. Depende talaga sa amo. Pero, dapat, hanapin niyo yung amo na merong sarili kang kwarto. So, yung kapatid ko, pag pumunta yun dito sa Hong Kong, masusura talaga yun. Kasi yung kwarto niya, guys, nakita ko, ang lapad-lapad. Parang dalawang kwarto na dito sa bahay namin. So, grabe ang lapad ng kwarto niya. Yung higaan niya, tapos may sarili siyang CR, ganyan. Tapos, tinur niya ako sa bahay ng amo niya. Ang layo ng nilakan niya bago nakaabot doon sa kwarto ng bata. Tapos, pumunta siya doon sa kwarto ng madam niya. Sinabi niya natulog yung bata. So, lapad-lapad. Tapos, pagpunta nyo dito, papahigain lang kayo sa mukhang kabaong na higaan. Tapos, yung katulong din doon sa kabila, ganun din. Ano din yung higaan niya. Maliit lang din. Buti nga ako kasi aircon eh. Sa kanya, electric fan lang yung gamit niya. So, mahirap. Tinitiis na lang talaga para makaipon. Hindi naman kasi na issue yung pero may privacy talaga kasi lalo yung iba may kasama silang katulong sa kwarto. Yung ibang katulong din ba, mahirap yung ganun, walang konsiderasyon. So, halimbawa ikaw, gusto mo na matulog. Yung kasama mo, may ka-video call, tapos tawa ng tawa, ganyan, maingay ba? So, ikaw na gusto mo ng katahimikan na matulog, wala kang ganun. Tapos, pag ikaw nagawa nun sa kanya, galit na galit siya. So, maraming issue ng ganyan. Meron din akong subscriber na umuwi na siya ng Pinas. 2 months lang siya, 3 months lang siya dito. Kasi nga, yung issue naman sa kanya, yung summer kasi nung pumunta siya dito. Kasama niya sa bahay, inaako lahat ng electric fan. Sa kanya lahat nakatutok. So, wala sa kanya. So, ayan, yung mga konting pag-aawayan. Kaya, minsan, mahirap din yung may kasama ka sa trabaho. Kasi nga, marami kang papakisamahan. Tulad nung kaibigan ko din. Nag-message sa akin kung ano yung agency ko dito, ganyan. Sabi ko, bakit? Swerte mo na nga eh. Marami kayong katulong sa isang bahay. Sabi niya, ano ka babe? Ako lahat nagtatrabaho. Sabi niya, sila, ang sarap-sarap ng pagkain nila. Tumataba sila, alam mo ba, nagigising sila alas 9 ng umaga. Tapos ganyan. Tapos ako ang aga-aga ko kasi ako nag-aasikaso sa bata, sabi niya. Tapos sila ganyan yung ginagawa. Tapos isang beses, sinabi niya daw sa amo niya na pagod na siya sa ganyang trabaho ba, na ihatid niya pa yung bata sa school, mga activity nila. Tapos pag uwi niya, siya pa yung magtatrabaho. So sinabi niya, hindi siya nagtrabaho, ang ginawa ng kasama niya, hindi siya binigyang pagkain. So nagalit siya doon. Bakit hindi niyo ako bibigyan ng pagkain, ganyan. So sinabi niya sa amo, kaya nakita, ni-review ng amo yung mga camera doon. Nakita na totoo nga yung sinasabi niya, maraming ang kalokohan yung iba niyang kasama. So binigyan na ng warning yung iba. Tapos sabi niya, pang backup lang ba, kailangan may backup ako, baka kasi mabaliktad ako. Sabi ko, may mga ebidensya ka naman ata eh. Sabi niya, meron naman. Pero sinasabi ko nga sa kanila, wag niyo akong punuin, wag niyo akong sagarin. Pare-pareho tayo dito, wag niyo akong anuhin. Sabi niya, kasi nga pinapahirapan siya. Siya kasi makita mo yung sitwasyon niya. Malalaking pagbitbit niya, 2 alaga niya. Yung isa nagpapakandong pa kasi kakagising lang. May sarili silang driver. So, bitbit niya yan. Umakyat siya ng hagdan. Naawa ako sa kanya. Magkanda sa ramiha yan siya. Kakabitbit sa alaga niya. Tapos yung ibang katulong doon, hindi lang pala isa yung kasama niya sa bahay ng katulong. Parang 4 ata sila, 5 na magkasama. So, ang iba, walang ginagawa sa bahay. Tapos hindi pa siya bibigyan ng pagkain. Nandiyan yung amo ko sa labas, nakikinig, bala siya dyan. Okay.